we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ilang kakandidato sa October 30 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections humabol sa huling araw ng COC filing noong Sabado, September 2. Tunghayan ang kaganapan sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maliban sa iilang lugar sa bansa, natapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong October 30, 2023. Humabol ang mga kandidato sa filing ng kanilang COCs noong Sabado, September 2 sa iba't ibang tanggapan ng Commission on Elections. Kumpara sa unang araw ng paghahain ng COC noong August 28, hindi na ganoon kadami ang dumagsa sa mga tanggapan ng COMELEC. At dahil sa sama ng panahon, pinahihintulutan ng COMELEC ang extension ng filing ng COCs sa National Capital Region at Abra hanggang ngayong araw, September 4. Habang kahapon naman, September 3, ang last day of filing sa mga kandidato sa Ilocos Norte. Ang abiso ko sa mga lahat ng nag-file, after po nung pag-file nyo, you are considered a candidate. Bawal po kayong mag-engage in any campaign activities. Mapa social media man or yung mga posters nyo po. Ayon sa calendar of activities ng COMELEC, magsisimula ang pangangampanya ng mga kandidato simula October 19 hanggang October 28. Ipinagbabawal ang pangangampanya bago ang October 19 at pagkatapos ng October 28. May ginatawag na kita nga premature campaigning, no? Tanan nga aspirants nga nag-file sang COCs nila for the barangay and SK elections, hindi na sila dapat mag-conduct sa mga campaign activities. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kanyang muling pagbisita sa Cagayan de Oro City, nagbabala si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na paparusahan ang mga abusadong pulis. Titiyakin din daw ng kapulisan na magiging matiwasay at mapayapa ang idadaos na barangay at SK Elections 2023. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Personal na bumisita muli sa Camp Alagar sa Cagayan de Oro City ang dating Regional Director ng Police Regional Office 10 at kasalukuyang PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. para sa 122nd Police Service Anniversary Celebration ng tanggapan. Binigyang parangal dito ang nasabing pinakamataas na opisyal ng PNP na produkto ng Pro-10 at binigyang pugay din niya ang mga pulis sa rehiyon na nagbigay ng malaking kontribusyon sa lipunan. Pinaalahanan ni General Acorda ang kapulisan sa rehiyon na maging totoo sa kanilang pagseserbisyo at nagbabala rin siya na paparusahan ang mga abusadong pulis. Integrity enhancement. Gusto natin linisin natin ang ating hanay ng mga misdeeds at mga undiscipline. Mga undiscipline, mga pwede pang mabago, paparusahan natin para sinaibin niya. Yung ayaw magbago, tatanggalin natin. Sinisiguro rin ng opisyal na sisikapin ng PNP na magiging matiwasay at mapayapa ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Pinapalakas din daw ng hanay ng kapulisan ang paghabol sa mga may hawak ng loose firearms at mga terror group. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po, dead on the spot ang isang rider matapos daw na sumabit ang leeg nito sa kable ng isang tow truck sa Lemery, Batangas. Ayon sa mga pulis, nakatigil noon ng tow truck sa kanang bahagi ng kalsada at hinihila ang isang bus
na nabalahaw sa putikan. Ang rider pauwi na sana kasama ang kanyang mga kaibigan. Maulan daw ng gabing yon at mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya't posibleng hindi raw nito napansin ang mga kableng nakasabit sa tow truck. Matinding sugat sa leeg ang tinamo ng rider na agad nitong ikinasawi. Ayon sa mga pulis, nagkausap na ang pamilya ng biktima at driver ng tow truck. Dahil nga po gabi, maulan, siguro hindi po agad napansin ng mga motorista na may nihila na gano'n. Kaya dire-diretso po sila, hindi na napara ng mga tao. Kaya sabi po yung liig niya mismo sakto doon sa cable. Medyo may kabilisan po talaga yung pagpapatakbo ng motor. Wala silang helmet ng time na yun. Isang 19 anyos na babae ang patay nang mabagsakan ng malaking bato ang kusina ng kanilang bahay sa Dumangas, Iloilo. Si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakaalerto. Wala ng buhay ang 19 anyos na si Kesha Alimas ng mahukay ng mga rescuer. Ang katawan nito sa ilalim ng malaking bato na ito sa Barangay Sulangan, Dumangas, Iloilo. Ayon sa nakababatang kapatid ni Kesha, bago mangyari ang insidente ay may narinig na silang ingay ng mga nahuhulog na bato. Nagkataon namang naghuhugas ng pinggan ang biktima sa kusina kaya hindi ito nakalabas agad ng kanilang bahay. Uy, kami sa iya nga. Abi naman gani nakadalagan man sa gulbi kami gani nga na nagpahilay na sa pakado sa amon balay. Kasamang nailabas ng bahay ni Denden ang 5 buwang sanggol ng biktima. Hindi naman makapaniwala si John Ray sa sinapit ng asawa na bumisita lang sa bahay ng kanyang pamilya kasama ang sanggol. May balay mga misaro to, dito mga mitiner. Nanggapo lang sa nagpuli. May mabuli na sa karon tanay. Mapapuli sa aro. Daling mga tabo. Mahigit 3 oras bago na-recover ang katawan ng biktima sa ilalim ng bato. Dahil sa insidente, pansamantalang inilipat sa gym ng barangay ang mga residente na nakatira malapit sa lugar. Nahambala na sila nga hindi na dito magtener kag ihalin na nila sa balay nga safety o kung dito sa ilang gymnasium mismo o kung sa barangay hall kay ginapangitaan naton medyo sang local government unit kung paano sila mabuligan o through housing units para nga malikaw sila sa kapahamakan dito. Magbibigay din ng tulong ang LGU at DSWD sa pamilya ng biktima at sa iba pang apektadong residente. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 insidente ng pang-hold up sa tindahan na itala sa magkahiwalay na lugar sa Sorsogon at Albay. Mga sospek patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Tutukan sa ulat ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pasado alas 7:30 ng gabi noong Agosto 30, 2023 nang pumasok ang 2 lalaki sa isang tindahan ng pritong manok sa Barangay Kumadkad, Castiles, Sorsogon. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita na kunwaring mga customer ang mga sospek pero bigla na lamang inilabas ng mga ito ang dalang baril at nagdeklara ng hold up. Kinuha naman ng isa sa mga sospek ang benta ng tindahan na mahigit 11,000 pesos bago tumakasakay ng motorsiklo. Samantala, pasado alas 9 naman ng gabi ng kaparehong araw, isa pang tindahan ng pritong manok sa Barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay ang nilooban. Sa CCTV footage, makikita na lumapit ang suspect sa empleyado ng tindahan at nagdeklara ng hold up. Makikita rin ang 3 kalalakihan na nakatambay sa harapan ng tindahan at nang sinubukan sanang tumayo ng isa sa mga ito, pinigilan ito ng kasamahan ng suspect. Matapos matangay ang benta ng tindahan, agad tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Sa pag-review ng mga otoridad sa CCTV, nabatid na iisa lamang ang mga suspect na nasa likod din ng pang-hold up sa Sorsogon. Magayon po na igwa talagang CCTV. May mangyari man at least sa madalitang ma-identify ng mga suspect and mapapailan kasindang kaso. Patuloy na pinaghahanap sa ngayon ng mga otoridad ang mga suspect na sangkot sa magkahiwalay na insidente ng pang-hold up. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 7 bahay sa Talisay City, Cebu nasira matapos mabagsakan ng mga puno ayon sa disaster team. Isang bahay na ito sa Barangay Bulacau sa mga nasira matapos mabagsakan ng puno. Ayon sa Aksyon Agad Team, umabot na sa 7 kabahayan ang nasira sa buwan ng Agosto matapos mabagsakan ng puno. Dahil sa mga nasabing insidente, marami na ring umanong nakipag-ugnayan sa kanilang opisina. Nais ng mga residente na putulin ang mga puno na malapit sa kanilang bahay. Ayon sa opisyal ng Aksyon Agad,
bumabagsak ang mga puno dahil sa malakas na hangin at inaasahan nila na dadami pa ang mga request ngayong pumasok na ang burn months dahil sa inaasahang masamang panahon. Dili lang pabuton lang ang kahoy na mga to sila matumba na yun. Mawari lang sa itong grupo para ito rin makuha sa mga sanga. Ipinakilala ng isang steampunk artist mula sa Albay ang mga obra mula sa scrap materials. Kilala din siya sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kung dati, libangan lang ng isang albayano ang pangongolekta ng iba't ibang scrap materials sa mga junk shop at pagbuo ng mga robot at iba pang obra, ngayon, nagsisilbi na itong dagdag kabuhayan ng kanilang pamilya. Siya si Arieto Capasio ng Barangay Bagumbayan sa Bayan ng Malinaw, Albay. Isa siyang steampunk artist o ang bumubuo ng mga obra mula sa mga hindi napapakinabangang bahagi ng mga makina ng sasakyan o iba pang appliances. Sa tulong ng kanyang welding, grinder, pintura at iba pang gamit, mas nabibigyang buhay ni Arieto ang kanyang obra na nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos bawat isa, depende sa disenyo at laki. Dahil sa angking galing ni Arieto, hindi mo aakalain na mula lamang sa mga scrap material ang mga obrang ito. Mga paborito ko pong scrap materials from motorcycle. Kasi medyo alam ko po yung mga parts ng yon. Nagkakaroon ako ng idea kung saan ba yun pwedeng ilagay. Maliban sa junk art, sinimula na rin ngayon ni Arieto ang paglililok ng mga bato na nakukuha niya sa mga ilog sa Malinaw. Plano niya itong ihalo sa mga obrang mula sa scrap materials para mas maging maganda ang kalalabasan. Samantala, isang artist naman mula sa Metro Manila ang nakapansin sa mga obra ni Arieto at nais nitong makipagkulab para mabigyan din ng buhay ang kanyang sariling obra na ginagawa naman niya sa pamamagitan ng computer. Sobrang unique ng talent na itong tao na to. Sabi ko, ito yung mga skillset na dapat nakikita na showcase sa buong Pilipinas. Kasi pili lang Feeling ko nga, bilang lang sila sa 10 daliri kung yung mga artist na kaya nito. And Arieto is one of a kind. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Maraming LGUs ang nagsuspinde ng pasok ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan, dala ng habagat at bagyong Hana. Ang mga sumusunod na lugar ang walang pasok sa lahat ng antas. Balik eskwela na ang nasa mahigit 100 at 41,000 mga estudyante sa Bacolod City ngayong araw matapos suspindihin noong nakaraang linggo dahil sa pagbaha sa lungsod. May detalye live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes, Cecil, mga kapuso, matapos nga ang 4 na araw na suspensyon ng klase sa unang linggo ng balik eskwela noong nakarang linggo dahil nga sa matinding masamang panahon at pagbaha, tuluyan na nga nagsimula ang klase sa lungsod ng Bacolod ngayong araw. Mahigit sa 141,000 estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw sa mga pampublikong paaralan sa Bacolod City. Ayon pa sa DepEd Division of Bacolod City, inaasahan pa nila na may mga maghahabol sa enrollment ngayong araw. Dahil sa naranasang pagbaha noong nakarang linggo, mahigit sa 50 paaralan sa lungsod ang ginamit bilang evacuation centers. Kaya noong weekend, puspusan ang paglilinis at pagkukumpuni sa mga classroom upang magamit sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ganun pa man, problema pa rin ng ilang paaralan ang kakulangan sa mga classroom. Gaya na lang sa Iluminado S. Nesha Senior Elementary School sa Barangay Cabog. Mahigit sa 1,600 enrollees ng paaralan mula kinder hanggang grade 6 ang salitan sa paggamit ng 27 classrooms at sa 20 na silid-aralan, maliliit pa ang espasyo. May 10 namang classrooms ang subject for condemnation o kailangang i-demolish dahil late 1950s pa na ipatayo.
So number one sir, sa part sa teacher sa kabudlay, yung number one is ang classroom ginahimo na evacuation areas. Tumaas naman ang enrollment ngayong school year sa Negros Occidental High School sa Bacolod City na umabot sa 9,271 estudyante. Kaya problema din ng paaralan ang pagsisiksikan sa 165 lang na classrooms at 264 na guro. Oo, pero ginambala ko sa lapit madamo man lapit ng eskwelahan sa ila nga lugar. So di nagnambala ko man sila nga why na sa amo ni nga eskwelahan no kaya ara man lang da lapit sa inyo. Ginamo ko na lang na. Kaya nagsasagawa ng shifting of classes upang ma-maximize ang classrooms. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa Bacolod City LGU upang masolusyonan ang mga nasabing problema. Cecil, mga kapuso, naging mabigat nga ang daloy ng trapiko kaninang umaga dito sa Bacolod City at ibang lugar sa probinsya ng Negros Occidental. Doble bantay din ang mga personnel ng Bacolod City Police Office o BCPO, lalo na sa pagsisimula ng afternoon at night shift o classes ng mga estudyante. Reminder sa mga mag-aaral na mag-ingat kontra pickpocket, lalo na sa mga papasok pa lang o lalabas ng kani-kanilang school grounds. Cecil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bigas, Malacanang nagpalabas ng executive order para sa pagpapatupad ng price ceiling sa presyo ng bigas. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. 3 kilong bigas ang binili ni Ginang Helma sa Mandaue City Public Market. Konsumo nila ito ng kanyang pamilya na may 5 miyembro sa isang araw. Ayon sa kanya, malaki na ang pagtaas ng presyo ng bigas sa kasalukuyan. Kaya ganoon na lang ang kanyang tuwa nang malaman ang kautusan ng administrasyon sa pagpataw ng price ceiling. Makatabang ganoon, pero kung mas ubos pag yun ang bugas. Presyo? Kay kung taas pag yun, maglisod na yun kuan budget sa kuan konsumo sa pamilya. Sa executive order na ipinalabas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinalakay ang presyo ng bigas. Sa gitna ng mga balita na may sapat na supply sa bigas, may nangyayari umanong price manipulation sa presyo ng bigas. Sa itinakdang price ceiling, magkakahalaga lang ng 41 pesos ang regular milled rice habang 45 pesos naman ang well-milled rice. Subalit ayon sa isang negosyante, pahirapan ang pagpapatupad ng nasabing price ceiling. Hapit kada adlaw increase. Kada sako 100. So 2 pesos every kilo. Mapugos kitag ili sa presyo ang sa palkansi ta. Kinumpirma naman ng Department of Agriculture Region 7 na natanggap na nila ang nasabing executive order. Alinsunod nito, nakatakdang pulungin ng DA7 ang iba't ibang ahensya para sa pagpapatupad ng price ceiling. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 11 anyos na batang lalaki ang nalunod habang nangunguha ng kangkong sa Magsingal, Ilocos Sur. Samantala isang 16 anyos na lalaki naman ang naisalba sa pagkalunod sa ilog sa Bantay sa Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Sa naipong tubig na ito sa bukid na hanggang tuhod lang ang lalim, nalunod ang 11 anyos na si Clarence Cabral tanghaling tapat ng August 31 sa Barangay Pagsanaan Norte, Magsingal, Ilocos Sur. Nangunguha noon ang biktima ng uulaming kangkong at kuhol kasama ang pinsan at stepmother. Sa investigasyon ng pulisya, umakyat ang biktima sa punong kahoy ngunit nahulog sa tubig. Tumawag pa raw ng saklolo ang pinsan ng biktima nang hindi ito bumangon. Sinubukan siyang isalba ng kanyang ama, ngunit binawian din ng buhay. Ayon sa pamilya, may epilepsy ang biktima na posibleng umatake, kaya nahulog at nawalan ng malay. Sakit ko kanya na ma'am. May kawa kami pa kanya na. Ang mga septal na kasi ma'am, paka-vibe ko na ma'am. Doon pa lang sa taas, parang nagsisyon siya sa nahulog. Kaya nalunod siya. Kasi kung titingnan natin yung tubig, hindi naman malulunod yung bata. Nakuhanan pa ng video ang pag-revive sa isang 16 anyos na binatilyo na muntikang malunod sa ilog ng Barangay Tagipuro, Bantay, Ilocos Sur.
Nagkayayaan daw ang biktima at kaibigan na maligo sa ilog. Aksidente raw na napunta sa malalim na parte ng ilog ang biktima. Kung ganito namang sitwasyon ay ina-advise po natin na huwag na silang lumabas. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mag-ingat po tayo. Dakil talaga nga lesson dito para kani ading ko sir nga napasama kanya na kay dito nga pa nag-survive na ini kan ni apo iti may kadwa nga biyag. Nagpapagaling sa paggamutan ang biktima. Ipinagbawal na rin ang paliligo sa ilog. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaki na nagtangka umanong magnakaw ng kable ng kuryente sa compound ng isang steel plant sa Iligan City sa Lanao del Norte ang patay matapos makuryente. Patay na nang matagpuan ang menor de edad na lalaki sa loob ng asset area ng National Steel Corporation compound sa Barangay Maria Cristina, Iligan City sa Lanao del Norte. Sa investigasyon ng Iligan City Police, napag-alaman na pumasok umano ang biktima sa loob ng naturang compound upang magnakaw umano ng malalaking kable ng kuryente. Ayon sa pulisya, hindi raw alam ng lalaki na live wire pala ang kanyang nanakawin. Binalatan na daw niya umano ang mga ito at nang nahawakan ng wire, doon na siya nakuryente at namatay. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na may nagnakaw ng kable sa lugar. Kaya paalala ng pulisya na iwasang lumapit sa naturang planta dahil sa mataas na boltahe ng kuryente sa lugar. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon nakaranas ng pagbaha dahil sa malakas na ulan. Para sa pinakahuling kaganapan, makakasama natin live si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Cecil, tuluyan nang binaha ang ilang bahagi ng Pangasinan maging ang ilang bahagi sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa naranasang pag-ulan, lalo na nitong weekend. Nakuhanan ng amateur video ang aktwal na pagsagip sa dalawang individual na nalunod sa dagat sa bahagi ng Barangay Barreto sa Olongapo City. Ayon sa paunang investigasyon ng Olongapo City Police Station 6, dumayo ang mga biktima na taga Pampanga sa beach resort para sa isang team building. Nasagip ang isa pang biktima na agad dinala sa ospital. Patay na matagpuan ng isa pa sa kabilang resort. Kinilala ang biktima na si Bernardo Lainez, 30 anyos, taga Angeles City, Pampanga. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, pahirapan ng pagdaan ng mga motorista sa Barangay San Gabriel, Macabebe, Pampanga dahil sa bahang naipon sa mga ginagawang drainage na inabutan na ng tag-ulan. Ang ilang bahay sa Barangay Kaduang Tete, pinasok na rin ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Almacen, Hermosa, Bataan. Ang baha umabot sa mahigit 1.5 talampakan dahil sa walang tigil na ulan. Samantala, nakaranas pa rin ng pag-ulan sa lungsod ng Dagupan. Apektado na ang kita ng ilang negosyante. Pinapayuhan ng CDRRMO ang mga residente na maghanda sa posibleng pagbaha sa mga barangay na dulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog. Cecil, samantala, nasa 8 barangay na ang nakararanas ng baha dito sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kabilang na ang bahagi ng Barangay Mancup, Longos, Nalsyan, Lasip, Bunlag, Songkoy, Lumbang at Talibao. Ayon naman sa Kalasyaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 8.9 feet above critical level ang antas ng tubig sa Marusay River. At binabantayan na rin ang mga barangay na makararanas ng pagbaha dahil posible pang tumaas ang pagbaha dahil sa pagtaas na rin ng antas ng tubig sa Marusay River. At yan muna ang latest dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Cecil. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, balita ko. May bagong aabangan sa GTV simula ngayong Lunes. Ang pinakabagong news and infotainment program na magpapalakas sa boses ng masa. Ang Balita Ko. Tunghayan sa report. May bago tayong aabangan. Balita Ko. Balita ko.
Balita ko may bago. Balita ko nga. Mga igan, may nabalitaan ako. Balita ko. Ang News Authority ng Filipino may bagong balita para sa mas pinakamalaking misyon at sa mas pinalawak na paglilingkod sa bayan. Simula ngayong araw, September 4, mapapanood na ang pinakabagong news at infotainment program sa GTV, ang Balita Ko. Sa pangunguna ng dalawa sa mga award-winning at batikang journalist sa bansa, sina Connie Season at Rafi Tima. Sa pamamagitan ng Balita Ko, laging makakakuha ang mga manonood ng impormasyon para sa tamang diskarte sa pang-araw-araw. Makakasama rin nila si Katrina Son para sa pinakasariwang update sa lagay ng panahon mula sa GMA Integrated News Weather Center at si Aubrey Carampel para sa latest showbiz update. Bukod sa mga pinakamainit na balita, may mga bagong segment ding aabangan. Ang netizens pwedeng maging mata ng balita sa pinakabagong crowdsourcing and digital news gathering arm ng GMA Integrated News na #BalitaKo. Ayon kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, mas inilalapit ng GMA Integrated News sa mga manonood ang mga komplikadong paksa habang sinisigurong may maiuugnay ang mga balita sa kanilang buhay. Umaasa ang GMA Integrated News na ang Balita Ko ay magiging daan para mapalakas ang boses ng masa. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie Season po ito. Aubrey Carampel po. Katrina Son. At Rafi Tima. Simula ngayong araw, alas 11 ng umaga, panoorin ang Balita Ko sa GTV. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 50 mga life-size na imahe ng Birheng Maria ang masisilayan sa St. Mary Euphrasia Parish sa Batangas City. Nagmula ang mga imahen sa iba't ibang bayan ng Batangas. Bahagi ito ng selebrasyon ng nalalapit na kaarawan ng Birheng Maria. Ayon sa simbahan, ang maraming imahen o titulo ng mahal na birhen ay sumisimbolo ng kanyang katangian at mga tagpo sa kanyang buhay na nangyari sa Biblia. Bukas ang Marian exhibit mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Isinasagawa rin tuwing alas 6 ng gabi ang novena. Magtatagal ang exhibit hanggang ika-10 ng Setyembre, 2 araw matapos ang kaarawan ng Birhen sa September 8. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.